A blessed Sunday morning to each and every one of us. I request everyone to please stand para pagsugod sa atong Sunday School through singing, My Sins Are Gone. Verse 1, ready now, sing. You ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I meet the scoopers who ask me where they are, I say my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as I can see splendor. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. 'Twas at the old time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, is good enough for me. Praise God, my sins are gone. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, is good enough for me. Praise God, my sins are gone. Last verse. I'm leaving now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, is good enough for me. Praise God, my sins are gone. Next song, Leaning on the Everlasting Arms. Verse 1, ready now, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Everybody, amen. Safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
good singing sa di pa tayo maglingkod. Pastor Daniel Habaw, please comes para sa atong opening prayer. Shall we bow down our head for prayer, please? Heavenly Father, would like to thank you so much, Lord, for this great, wonderful morning that you have given for each and every one of us. Thank you, Heaven, for the good night's sleep. Thank you for awakening each and every one of us today. You had appointed this day for every one of us right now to praise and worship you. Father God, we claim that you are with us because you promised that where two or three gather in your name, you are in the midst of them. So, Father God, salamat po sa iyong presensya. And I pray, Father God, to take control of the place, take control of each and every one, take control over our mind and heart, Father God. Today, I believe that you had a very special message to each and every one of us. Father God, I just want to lift you up, the mission there, or your servant na gagamitin mo sa iyong mensahe, Panginoon, na nawa, dakilang Diyos, makita lamang sa Kanya ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong kaalaman, at gamitin mo siya mightily sa aming buhay, Father God. At tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, somehow, ang mga kapatiran na papunta pa lang dito ngayon, Panginoon, Father God, allow them also to arrive this place safely, Father God, upang makasama natin na sambahin ka, dakilang Diyos. Father God, you had given us local church, you have given us pastor sa pangunguna po ng aming buting pastor ni Pastor Ray Subrabas. Father God, salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa paggamit mo sa kanya, Panginoon, sa lahat na kapamaraan ng dakilang Diyos. Salamat po sa lahat ng membro ng simbahang ito. Patuloy mong pagpapalain ang bawat isa. At hayaan mo ang kinin ko ang katagumpayan, kasagutan ng panalangin ito dahil ang lahat ng ito ay tinataas ko po sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Please be seated for the last song, Redeemed. Verse 1, ready now, sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Last verse. I know I shall see in His beauty, the King in His way I delight, who lovingly guarded my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Good singing announcement tayo para sa mga kabataan na to. Napo tayo Sunday School, dito dapita. So please, mga ginikanan, pwede nyo sila ipato dito or na yung mga Bible student kung ma-assist kanila. Thank you.
Amen. Daghang salamat, Sir Jolly. Mayong buntag natong tanan. Amen. Good morning. Once again, good morning. Say amen. Amen. Ana, badasig ta dapat na ato simbahan. Amen. So, are you ready? Grabe. Para mga kanang mga boxing. Amen. Salamat nga bisan wala atong pastor. Naa sila karon sa Sangad San Fernando. Let's pray for our pastor og si Ma'am Gemma. Naa si pastor dito kay naay church anniversary sa simbahan dito sa Sangad San Fernando. And we continually pray for Pastor Ray and Ma'am Gemma sa ilang safe nga travel. Tomorrow, mauli na sila. Unya, si Pastor Ray, gamitin siya sa Ginoo sa dako nga paggamit. And salamat po nga natin bisita karon missionary na to from Colombia. So atong i-pray nga unya, gamitin siya sa Ginoo nga masabtan usab na to ang pulong sa Ginoo siya no simple nga paagi. Now, padayon tag tuon sa tuang Sunday School. Gamay ra tano kay ang uban tingali murag nanguli ang uban nga taga SLB, no, uli sila silahang probinsya, asar pita sila nagpuyo kay dito man sila na rehistro kay para magbotar ugma. So ito yan po igsoon nga ugma na gyud ang election day. So i-pray na to nga tagaan og kadaugan sa Ginoo. Unya atong church matud pa sa atong pastor, we are neutral. So wala tay gidapigan nga bisag kinsang politiko. So mao na, you are free to choose kung kinsa inyong butaran tomorrow. So, kana ha? So, I hope nga atong i-pray na nga mga butang. Alright? So, dito maglangan mga igsoon. Manindot na pagbalik. Let's all stand up once again. And kindly bring your Bibles with you. Doon ay mga manag-uyab ba? Doon ay manag-uyab. Unya, nga naning, niingon ang lalaki nga, love, nga naning, unsa ganito imong zodiac sign, love? Uniana ang lalaki murag naglibog siya ba? Unsa man ang zodiac sign? Uniana po siya sa iyang hinigugma nga lab. Ngan aning ladies first lang sa ikaw na kay ladies first God. Ana ang babae nga lab ang ako ang zodiac sign kay Cancer. Niingon ng lalaki, lab. Ako ang zodiac sign day na dumduman na nako goiter. Ana ang babae ha? Dili man na zodiac sign lab. Joke ra bitaw ulcer. Wag kagit sang uban. Okay, this nangatawa mo no? All right, open your Bible in the book of John. The book of John chapter number 4. Okay, atong tun-an ni padayon John chapter 4 verse 23 down to verse 24. Ako rin mo basa sa Binisaya nga pinulungan ang Bible lang ingon, apan moabot ang takna ug karon miabot na nga ang mga matuod nga magasimba sa amahan, pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran, kay mao kana ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. In verse 24, ang Dios espiritu man, ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya, managsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Para yung tagtuon mga igsoon, next slide, ang saktong pagsimba. Mag-ampo sa ta. Ginoong Diyos, amahan mo langit nun. Salamat kaayo sa kabuntagon. Thank you so much sa mga Kristohanon nga imuhang gipadangat aning balayng tigumanan. Salamat Lord that we can be able to worship you in spirit and in truth. Salamat Ginoo nga doon namin bisita nga missionary going to Colombia. Lord, we pray for them nga ikaw mag-bless nila this coming July. Mularga na sila sa mission field together with his family. We pray ikaw mag-bless nila, mag-provide Lord ang ilahang panginahanglan financially. Labos sa tanan, ikaw magagamit kaniya dito. Bisan pa Lord, sa pagpadayon na mo Sunday School, ikaw mag-bless among tun-an karon masabtan na mo ni siya no simple nga paagi. In Jesus name I pray. Amen. Please be seated. Thank you for standing. All right. So ang saktong pagsimba. Next slide. Okay. Ang pulong nga simba ato na nakatunan last Sunday kay ato naman gi sumpay karon gikan kini sa Hebrehanon nga pulong Shakaw. But pasabot sa Cebuano, number 1, usa ka mapainubsanon nga pagduol. Alright? So sabtag gid niyo igsoon nga every time we come to worship the Lord diri sa tuang balay tigumanan, every time we gather together as a church, every time nga dayigo na to ang ngan sa Ginoo, dapat inubanan yun ang gitawag nga mapainubsanon nga pagduol. Amen? Dapat naagit tayo pagpaubos sa tuang kasing-kasing nga moingon ka nga, Lord, kung wala bitaw ka Ginoo,
wa gyud day koy arang mahimo aning kinabuhi. Amen? So dapat every time mo anita, dapat excited ta, dapat andam atong kasing-kasing una-una, dapat inubanan sa kasing-kasing nga dunay pagpaubos, humility. Amen. Number 2, duna diha pagyukbo ug paghapa, timaan sa pagpasidungog ug pagtahod. So kaning balay tigumana na to, I do believe sagrado ni. Amen. I do believe nga ang presensya sa Ginoo naa sa tong taliwala karon. Amen. Kay ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo nga whether 2 or 3, si bisan duha or tulo nga managtapok, whether 2 or 3 are gathered together in my name. Alright? Nga naghisgot, nagwali, naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo sa Biblia, there am I in the midst of them. So naadi ang presensya sa Ginoo every time nga dunay panagsimba. Mo na nga importante gid ni. Amen? Nga masabtan na to. Now, next slide. Dunay mga butang nga dili nato angay nga simbahon. Ato ni nakatunan la Sunday una ang mga dibulto, larawan og estatwa. So, klaro kayo nga gidili na sa Ginoo, no? Ingon ang Bible in Exodus 20 in verse number 3, thou shalt have no other gods before me. No? So dili gusto sa Ginoo nga mubaton taglain nga Dios gawas sa Ginoo nga nasa langit. Amen. Una nga dili gid na gitudlo sa Bible ng magsimbata og dibulto o mga santos, di ba? Now, ikaduha, dili angay simbahon og gikuba. Ikaduha ang mga anghel o manulunda. So ani nga time si John the Beloved gipakitaan siya sa Ginoo og unsay mahitabo sa unahan. Unya sa iyang amazement, na amaze si John, no? Ang iyang gibuhat, nihapa siya sa tiilan sa manulunda. Nihapa siya, niyukbo siya, unya gibadlong siya sa anghel. Oh, no? Nga giina siya sa anghel nga ang Dios lamang ang simbahon nimo in the book of Revelation. Unya number 3 na diha, dili taangay mo simba sa apostoles og mga tao. Oh, na-experience ni Peter ngayon naman. Anong dili man pwede? Dili ba pwede nga si Pastor Rodsel, dili ba ko pwede nga ihatag na ko tanan na kung gugma ani nga tao niya nga ani simbahon na ko siya. Ngilngi kay no Pastor Ro. Kaingon ta matod pang pastori, makuyawan siya basig makilatan siya ba, di ba? Murag imo nang paglantaw sa tao, murag Ginoo na so kuyaw na, no? Muna nga gidili na si Ginoo. Unya ikaw pat ang bisan unsang butang nga hinimo sa Dios aning kalibutana. So subok kayo naon, I don't know sa Colombia unsay ilahang Catholic kuan ba sila nation? Oh. So pero na ibang countries nga grabe, bisang unsa nga murag lantaw nila nga unique o simbahon nila kay lantaw nila, it is a form of a God. Oh, dili na tinuod. Muna nga salamat nga natay buhi nga Dios sa langit. Amen. Okay, next slide. Unsa day rason nganong di man ta musimba aning mga butanga? Kaya naman in next slide please. Unsa ingon sa Biblia diha? Oh, Deuteronomy chapter 4 in verse number 24. Kay si Jehovah nga imong Dios mao ang kalayo nga nagaut-ut Dios nga abuguhan. Timan igyo na every time nga aning imuhang kinabuhi bitaw labi magkalayo ka, dili ka na magkalayo nga init ba? Kana magkalayo ka ba? Nagkalayo ka sa presensya sa Ginoo. Every time timan ang Dios abuguhan. He is a jealous God. Matingha ang Ginoo ngano man ni si Brad, ngano man ni si Sis, di naman makita simbahan, di naman mga lagad, di naman musunod, nga naman makita sa Ginoo nga naa kay gikabisihan nga lain gawas niya. Amen. Mao na timan God is a jealous God. O mo nang mahadlok ta nga ang kapungot sa Ginoo na moabot unya sa imuhang kinabuhi unya, ma-experience nimo ang mga peligro nga mga pangitabo sa imong kinabuhi. Now, number 2, padayon ta, number 2 dirita. Kinsay angay simbahon? Okay ni. So, kinsa day angay kato una, number 1, dili angay simbahon og yukuan. Kaduha, kinsa day angay simbahon pastor? Wa na lain. Next slide. Ang Dios lamang. Amen? Ang Dios, no, ang Ginoo na to nga naa sa langit, no, nga nagpuyo siyang trono dito, siya lamang ang takos simbahon. Don't you know? Satan himself was rebuked by Jesus Christ. Lantawa gani in Matthew chapter 4, in verse 10, lantawa, unya si Jesus miingon kaniya, pahawa ka, Satanas. Kay naisulat na, magsimba ka sa Ginoo
nga imong Dios ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Don't you know nga si Satan himself, no? He was a created being by God. Wa mo masayo na. No, before Satan became Satan, he was once Lucifer in heaven. Okay? In the book of Isaiah, makita ni mo diha, he was once Lucifer in heaven. Siya ang nagbantay sa trono sa Ginoo. Siya ang pinakadakog ranggo sa tanang anghel nga nasa langit. Pero because of pride, because of iyang kasing-kasing nga gusto siya mulabaw, gusto siya mulingkod sa trono sa Ginoo, gusto niya pulihan ang Ginoo, gusto niya nga mahimo siyang labing gamanan kaysa sa Ginoo, kabalo ka, gitagak siya, he was cast out from the throne of God. O niya, kabalo ka, naa siya sa kalibutan, he is the prince of the power of this air. No wonder nga dagan kayong nasod karon nga gibutaan sa yawa batud pa sa wali ganina. No, ang Colombia, kabalo mo, wala na sila ang pinakagrabe nga gisimba nila. They have this gitawag nga Church of Satan. Laliman ka nang naa sila gitawag nga Church of Satan. They do rituals tingali, they do things that makapanimbaut sa atong balahibo. Kuyaw kaayo. Pero gibadlong ni Jesus Christ si Satan, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios. Even Satan himself, kabalo siya nga, oy Ginoo ni, kabalo siya. How much more kita, di ba? Walang hadlok kayo na magsimba kag mga larawan. Oy, amen? Hadlok kayo na nga magsimba ka anang mga butanga. No, kung natay bisita karon, sorry, but this is the word of God. We need to preach this, amen? Dapat barugan tani kayo naman. Dapat makabalutas ka matuoran mga isuon, amen? Now, dirita, nga naman, the question is, nga naman nga ang Ginoo mo'y angay simbahan. Next slide please. Nga naman, nga siya rin angay na itong simbahon. Kay, number 1, kay siya nagsugo ni ini nga imo siyang simbahon. Okay, ato lang tawon. Exodus 34 verse 14. Kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios. Klaro ba? Kay si Jehovah, kinsang ngalan mao ang abuguan. Maoy usa ka Dios nga abuguan. Oh, in verse number, another passage of scripture, Psalm 95 verse 6, umari ka mo, simbahon nato og yukbuan ta siya, managluhod kita sa atubangan ni Jehovah nga atong magbubuhat. Amen? In verse number 7, kay siya mao ang atong Dios. Ato ginang gibinisaya kay para sabtan ginato, no? Kay Bisaya man ta diri. So, di ba? So, walay laing Dios nga angay nato simbahon di ay lantawa in verse number 7, no? Kay siya mao ang atong Dios ug kita mao ang katawhan nga sa iyang sibsiban ug ang mga karniro sa iyang kamot niining adlawa o magpatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Mao na mga igsoon, that's the reason why we worship the Lord nganuman, because siya ang nagsugo niini. Ikaduha, next slide. Nganuman, nganong simbahan tong Ginoo nga nasa langit, siya mao ang labing gamhanan sa tanan. Amen? So if you recognize God nga karong kabuntagon nga, yes pastor, I do recognize nga ang Ginoo gamhanan, then takos ang Dios nga imo simbahon. Amen? Oh, lantawa. Psalm number 86 verse 8, O Ginoo, walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga Dios. Ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat, wa naging makatupong si Ginoo. In verse number 9, ang tanang mga nasod nga imong gibuhat mo anhi, ug musimba sa atubangan mo, o Ginoo, ug sila managhimaya sa imong ngalan. In verse 10, kay ikaw dako, o ang Dios nato nga nagialagaran, no? Buhi nga Dios natong gilagaran, dako siya. Ug nagabuhat sa mga katingalahang butang, ikaw lamang ang Diyos. Amen? In verse number, Isaiah 46 verse number 9, ang tawag gani, another passage of scripture, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Diyos, ingon ang Ginoo, ako mao ang Diyos, ug wala nay lain. Klaro ba? Amen? Napa mo? Ako mao ang Diyos, ug wala nay lain nga sama kanako. So ang Ginoo nga imong gilagaran mga igsuon, ang Ginoo nga dili makita sa imong physical nga mga mata, ang Ginoo nga gialagaran sa uban nga dili tinuod nga Ginoo, uy wala na isama lain niya. Amen, nakuha ninyo? Nga naa siya dito, gamahanan siya nga nagpuyo sa langit. In verse number 10, lantawa,
kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehovah, og ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makaila og managtuo kanako og makasabot nga ako mao siya. Una kanako, wala nay Dios nga nahimo, ni aduna pay musunod kanako. Paminaw, wala na dailain nga Dios nga nauna pa sa Dios nga naa sa langit. Don't you know that? Amen? In our own mind, in your own understanding, in our own comprehension, di gyud ta katungkad sa Ginoo kung asa siya gikan, no? Di gyud ta makaingon na lang, mabuang na lang tali kag gunahuna, mabuang na lang tali kag research, kabalo kang Ginoo. Atong unahuna wala ra gyud nakaabot ka kumingking sa unahuna. Matud pa ni Pastor Rodsel gina, God is omnipresent, omniscient, and then omnipotent God. Di ba? Grabe ang Ginoo, di giway makalabaw si Ginoo. Amen? Muna nga di na to siya pulihan og mga estatwa, right? Amen? Nga imong simbahon. Amen? In verse number 11, natawa, ako, bisan ako, mao si Jehovah, o gawas kanako, wala nay man luluwas. I hope nga imo na nasabtan ig suon. I hope nga klaro na sa ato ang igdulungog karong kabuntagon. Number 3, lantawa. Unsay una gani ang dili angay yukbuan og simbahon, nasabtan na nato. Kaduha, kinsa may angay simbahon ang Ginoo lamang nga nasa langit. Number 3, lantawa. Unsay hustong paagi sa pagsimba. Okay ni. Ato ning isgutan, Pastor, unsa di ay hustong paagi sa usa ka tawo nga magsimba siya sa Ginoo? Don't you know, sa panahon ni Moses, ang mga Israelites, sila nagsimba diha sa tabernakulo. I don't know if you are familiar with the word tabernacle, but that is the place, that is the place where the Israelites, sa unang panahon, nagsimba sila sa Ginoo. We have a picture there, no? A sample picture, no? Next slide. Yeah, nantawa diya sa screen. Oh. Makita nimo no, tabil. Trapal or tilon or unsa man ay matawag nimo na. Inguna na ang paagi sa pagsimba sa una. Unya, makita nimo sa upper left portion diha. Makita nimo diha naay gibutang diha number 1, Holy of Holies. Don't you know that place, Holy of Holies, walay bisan kinsa nga tawo nga makasulod diha. High priest lang ang makasulod anang lugar. Ngano man naa diha ang presensya sa Ginoo. Nindot sa unang panahon mga igsoon kay naman ang presensya sa Ginoo naa diha ma-feel nila, mabati nila, makauban nila ang presensya sa Ginoo, no? Grabe sa una, naa diha ang Holy of Holies, pinakabalaan nga lugar sa tabernakulo. Unya, number 2, naa diha sa Holy of Holies, naay gitawag nga Ark of the Covenant. Naa kay picture diha, next slide. Oh, natawa. Mao ni Ark of the Covenant, naay duha ka kirubim, no? Nga naa diha nagbantay sa Ark of the Covenant, nga nag-cancel sa ilang wings. Unya nga aning, don't you know, in the Ark of the Covenant naa diha ang mercy seat. No? Naa diha ang presensya sa Ginoo. Amen? Mo na nga balaan kayo nga lugar. Balik ta sa picture. Oh, unya sa Holy of Holies, ang tabernacle magod gi-divide na siya og kaduha. Naay gitawag nga holy place, ana number kabantay ka sa number 6. Holy place, unya naay Holy of Holies. Ang naka-divide sa holy place ug sa Holy of Holies kanang gitawag nga veil. Alright, nakuha ninyo? Veil. So, and outside that, sa Holy of Holies, naa diha ang altar of incense, lampstand, ang holy place, ang table of shewbread, unya ang kanang outer veil. Kabalo ka, grabe ang pagsimba sa una, stricto kayo. Dili ka basta-basta don't you know nga, ang mga Israelites, when they offered offerings to the Lord, and then they will burn it in the brazen altar, dili sila ka sulod-sulod basta sa holy place. Oh, kuyaw ni. Yun naman, ang holy place, kabalo ka, ang pari sa una, no? Ang pari sa una, when they come to the holy place, no? Diya sa tabernacle, ang ilang bisti, mga ison, paminaw, the priest, sa unang panahon, ang ilang bisti, naa na siya gitawag nga bell. Bell ba? Bell.
umutingog, ting, 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 di ba? During maglakaw ang priest, maglakaw siya, musulod na siya sa holy place, o sa, dito sa tabernacle, kung dili takos ang kasing-kasing sa priest, dili naa si sala nga hugaw sa iyahang nabuhat niya tubangan si Ginoo, mamatay ang pari. And then, unsay buhaton sa mga naa sa gawas, birahon nila, hiktan man ang pari o hikot. Hiktan diri sila hang hawak. When they die, birahon sila sa priest nga naa sa gawas. Hadlok kayong pagsimba sa una. Oy, muna nga ang pagsimba dapat na ay inubanan nga respitar at tubangan sa Ginoo. Amen? Ang uban na to, sad to say, yanuhon lang ang panagtigom na to sa simbahan. Dili ka makita Domingo sa hapon. Gamay ra kayong rason. Na kay lakaw. Kitang tanan, naamo gito yung mga lakaw. Amen? Naamo dyan kay mga nga naning ikaw may nakabaloan na, di ba? Naakay lakaw, naakay negosyo, naakay trabaho, naakay ikita, naakay namulaag mo anang pagkahapon, di na buntag ra ka makita, ang uban hapon ra pud makita. Dapat kitang tanan every time nga doon natin panimbahon, opportunity na to niyo makapangalagad sa Ginoo. Amen? Opportunity na to niyo makasimba sa Ginoo. Now, lantawa, inside the Ark of the Covenant, unsa man naa sa sulod sa Ark of the Covenant, Pastor? Lantawa gani, next slide. Next slide pa gyud. Kabalo mo, sa Ark of the Covenant na ay sulod na. There are 3 things that you can find in the Ark of the Covenant. Una, that 2 tablet of stone nga didto gisulat sa Ginoo ang 10 commandments. Unsa din nitabo sa first, Pastor? Ang first tungod sa kasuko ni Moses. Gikan siya sa Mount Sinai. Nakikistorya siya sa Ginoo for how many days? 40 days, 40 nights. Grabe kaingon ang mga tao sa mga Israelites ubos. Patay na giti si Moses. Kabalo ka, nagsimba sila o golden calf. Idolatry. Nagsimba sila bulawan nga baka. Ang mga Israelites, unya grabe ang Ginoo, gipakitaan na sila, gipakaon sila og mana, gipatkaon sila quail, giubanan sila sa fire of clouds at by night, and then clouds by day. Grabe ang provision sa Ginoo, pero ni-turn back sila, nasimba silang idols. Kabalo ka, pag naog ni Moses, sa kasuko ni Moses, nalabay niya ang 2 tablets of stone, nabuak. And then God made another stone. And then mona, sulod, sa Ark of the Covenant, and then rod. Kita mo ng rod? Rod na siya, sungkod na ni Aaron. Okay, nga ning nagbuds, ano bang ni bunga ba? Nitubo nga dahon or na ay nga aning flower, nagbud. And then ikatulo, kanang gitawag nga golden bowl of sulod na niya mana, katong bread nga gikan sa langit nga naghatag ang Ginoo, no? So, grabe ang pagsimba sa una in tabernacle. Ikaduha, now, nahuman ang tabernacle. Ang sinitabo, next, please, next slide. Apan sa dito na sila sa yutang gisaad sa Diyos, adto na sila magsimba sa templo. Okay, we have a picture there. Next slide. Example sa temple nga gitukod ni King Solomon. Di ba? Nana sila temple. Same nga po ng pamaagi sa tabernacle. Kabantay mo nga, yung nana ang forma. Di ba? Pero physical na. Nanay structure. Now, nahuman ang tabernacle, nahuman ang temple. Lantawa gani. Next slide. Og sa diha, last nga phrase diha sa atong screen. Og sa dihang nahianhi na si Hesus Kristo, iyang giusab ang paagi. Unsa may gibuhat si Ginoo? Una, next slide, kinahanglan, unsay hustong paagi sa pagsimba? Una, kinahanglan magsimba diha sa amahan. Lantawa gani in John 4:23. Apan moabot ang takna, ug karon miabot na nga ang mga matuod nga magsisimba, magasimba sa amahan. So buot pasabot mga igsoon, next slide, dili eksakto ang pagsimba sa inahan o ni Maria. Napa mo? Amen? You agree with me? Di gyud sakto. Amen? Kaya ingon sa Biblia, niabot na ang takna nga ang mga magsimba sa amahan.
dili sa inahan. Amen? Oh, lisod kayo subo kay pamalandungon usahay mapadako pagod ang inahan kaysa sa Dios nga nasa langit kuyo, no? Lisod mo na nga dapat masabtan ni muna karong kabuntagon. Unya, number 2. Unsay ustong paagi sa pagsimba? Kinahanglan magsimba diha sa espiritu. Oh, lantawa in John 4:23. Lantawa, apan moabot ang takna ug karon miabot na ang matuod magsisimba magasimba sa amahan pinaagi sa espiritu. In verse number 24, ang Dios, unsa man? Espiritu man. God is a spirit. So moingon kag spirit, wa gyud kay makita. Amen. Dili mo makita ang Dios mo na nga dapat inigsimba nato, dapat wa kay makita sa ato ang taliwala. Amen. Ang imo lang mapadunggan, madunggan ini every time manimba ta, ang pinaka-highlights nato sa panimbahon ang pulong sa Ginoo. Amen. Because God is a spirit. Mo na nga, next slide. Kay espiritu man ang Ginoo, ang espiritu dili makita, busa dili eksaktong adunay larawan o dibulto. Klaro gid kay na. Unya ikatulo, next slide. Kinahanglan magsimba sa kamatuoran. Now mga igsoon, ang kamatuoran wa ilain kinsa man nga person, pastor. That is the Lord Jesus Christ. Kabantay ko, amahan sa espiritu ug sa kamatuoran, that is Jesus Christ. I will tell you, lantawa, John 4:24, lantawa, ang Dios espiritu man, ug kinahanglan ang mga magsimba kaniya managsimba sa espiritu ug kamatuoran. Subot mo sabot, next slide. Si Jesus Christ maoy kamatuoran. Lantawa, John 1 verse number 17. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses. Apan ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi kang Hesus Kristo. In John 14:16, lantawa, si Jesus miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang. So si Jesus Christ di ay mao ang kamatuoran. So when you worship God through the Father, through the Spirit, through the Son, which is the Lord Jesus Christ. Amen? O di gina coincidental mo iso mo na nga, next slide. Ang tao magsimba diha sa amahan, pinaagi kang Kristo. O kining pinaagi sa pagsimba maoy makapahimuot sa amahan. Lantawa gani, unsa day ang gahom sa nga ni Jesus Christ? Philippians 2:9. Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Grabe no? Verse 10. Aron nga tuod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko, sa mga butang sa langit, sa mga butang sa yuta, sa mga butang sa ilalom sa yuta. Ni verse 11, ug aron ang tanang dila managsugid nga si Hesus Kristo maoy Ginoo. Amen? Ug siya ragoy makaluwas. Paminaw, naatay missionary karon diri. He didn't di siya muadto sa Colombia to leave his comfort zone. No, okay na ba yung diri lang to mga lagad magpastor sa Pilipinas? He is willing together sa iyang pamilya muadto sa Colombia outside sa iyang comfort zone nga naman kay tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Amen? Kay kung dili patinuod nga makaluwas Jesus Christ, unsa may pulos sa mga misyonary na to? Amen? Mong lakaw sila. Way pulos, di ba? Mo na nga salamat nga gamhanan ang ngan ni Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Amen? Now, dirita mo tapos, number 4. Unsay hustong, next slide please. Unsay hustong adlaw sa pagsimba? Kini. Kabantay mo sa tong calendar. When you look at your calendar, wala ko sample sa calendar diha, pero gitawag na tong calendar system karon nga gi-follow og Gregorian calendar. Mag-una ang Sunday, Monday, Tuesday, paingon sa Saturday. Biblical lang tawa. Next slide. Ang naunang adlaw mao ang Domingo, no? Domingo sa buntag, magsimba ta. Ang tawag gani ha? Next slide. Matthew 28 verse 1. Karon sa tapos sa adlaw sa igpapahulay. Sa pagbanag-banag, ganina per service, sayo kayo mga members, kamusad karon second service na amo nagsimba. Sa pagbanag-banag sa nahauna nga adlaw sa simana, klaro ba? Nahauna nga adlaw sa simana. The first day of the week,
Jesus Christ was risen, that is Sunday. Unang simba kita. Amen? Kinaman, Domingo sa buntag, lantawa, Matthew 28 verse number 2. O ganiha karon miabot ang usa ka dakong linog. Kay usa ka manulunda si Ginoo mikanaog gikan sa langit, miduol og giligid niya ang bato nga pultahan. Next slide. Ang iyang panagway sama sa kilat ug ang iyang bisti maputi ingon sa niebe. Ug tungod sa kahadlok kaniya na nagpangurog ang mga bantay nga nahimo nga daw murag mga patay. Verse 5. Ug ang manulunda mitubag ug miingon sa mga babayi, ayaw kahadlok. Kay nahibalo ako nga gipangita niyo si Jesus nga gilansag sa cross. Verse 6. Wala siya dinhig. Kay nabanhaw sumala sa gisulti niya. Umari kamo. Tan-awan ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo. In verse number 7, naba sila nakita dito, wala na sila nakita. Og lumakaw kamo. Pagdali og suginlan ninyo ang mga tinun-an. Ingnan niyo mga disciples nga nabanhaw siya sa mga minatay og ania karon magauna siya kaninyo sa Galilea, didto gakita niyo siya, ania karon nagasugilon ako kaninyo. Verse 8. Og namahawa sila, si Mary Magdalene og si Mary. Pagdali sa lubnganan, uban ang kahadlok. Verse number 9. Og sa nangagpangadto sila sa pagbalita sa iyang mga tinunan, ania karon gisugat sila ni Jesus in the first day of the week, Sunday. Maglipay kamo, og sila mingduol og gigakos nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Biblical, Sunday morning dapat makita kasimbahan. Klaro ba? Amen? Suginli ang iyong mga silingan, Brad, sis, Sunday morning, dapat balita. Amen? Dapat naakasimbahan. Amen? Maski pag unsay kakulian, oy, paminaw, maski pag unsay kakulian, biyai ang kakulian, simba. Amen? Di rin mo na ma-appreciate ang pagsimba kung naanak ka sa ospital. Maayo pagkaglawas. Aw niya na simba, pastor. Naaman na permente. Unya, kung ang Ginoo na mo balos, kaya wala kami respeto niya, di po kakaingon si Ginoo, Lord, pidi, unya na lang ko tagaan ni mong sakit. Lord, pidi, unya na lang ko ni mo lisod-lisod sa akong kinabuhi. Di ka kabuot po si Ginoo. Amen? Now, not just Sunday morning. Tapos ko. Next slide. Domingo sa hapon. Ha? Nantawa? John 20:19. Nantawa? Unya sa pagkahapon. Kita ba ninyo? Ni anang adlawa. Ang nahaunang adlaw sa simana, sabot, in the first day of the week, the Sunday afternoon, nantawan, pagkahapon. Paminaw isuon ang PBBC na atay simba unyang alas 2:30. Balik ta, amen? Biblical. Bot pasabot, kung di ka mo tuwa na, awa kami tahod sa Ginoo. Oh. Okay man, si pastor, ang mga tao diri simbahan, pwede nimong ilaron, binuangan, pwede nimong dili ka mo sipot sa simbahan, pero digit ka kapangulipas sa Ginoo, amen? Digit ka kapangulipas. Muna nga, ibutang gyud si mong kasing-kasing unahan na, Lord, tabangi taon ko. Tabangi ko, Lord, from now on, help me, bisan unsa kalayo among balay. Appreciate na ko ubang members sa church, layo pa kayo yung mga balay, pero naagid mo. Salamat, praise the Lord. Ngay tagaan mo kadaugan, amen? No, iya man ta og kanang pangalagad sa Ginoo mo na nga paningkamuti. Make effort nga dapat, Lord, adlong Domingo gani, naadyo ko simbahan. Dili lang adlong Domingo, dapat midweek service. I challenge you mga isuon, balik sad ka, amen? Kaya nga ng Bible, for not forsaking the assembling of ourselves together, Hebrews 10:25, no? Dapat matag panahon nga doon natin panaytigom. Ibutang yun sa mong kasing-kasing ko na, Lord, tabangi ko. Maadto yung kasimbahan. Amen? Doko ulo pa yung mata. Lord, salamat kaayo sa kadaugan, Lord, sa mong Sunday school. Salamat nga nahuman namin, Lord, sa mong topic. Salamat nga this message, nakatuna na mo, unsay sakto nga paagi sa pagsimba. That is to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord, nga ikaw nagpahinumdom na mo si mong pulong. Bisan pa sa pagpadayon, Lord, sa mong panimbahon sa divine worship, I pray ikaw magadihog ni Pastor Rodsel, gimita siya. Give him boldness as he preach your word. Salamat, Lord. Wala may mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, and we have a break, 5 minutes.
Okay, maayong buntag ka na itong tanan. Welcome sa ato nga divine service. Ang nga tanan sa pagpanindog, pagbalik at mga kantahon. Praise Him, praise Him. Verse number 1, ready to sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love and mountain, wonderful they strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with hosannas ring. Jesus Savior, reign it forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Nagkasalamat sa tong song leader. Sa dili pa maglingkod, palayo kong lingi si mong likod. Igna, maing buntag, nalipay kong naa ka. Amen, amen. Makalingkod ka mo. Maing buntag sa tanan. Maing buntag. Amen. Welcome sa tuwang second service, divine worship. O daghang salamat nga naa mo. Ang inyong presensya, nakapadasig ka na sa matag usa. Amen. Salamat kaayo nga kita nagkahiusa sa tumong ug tuyo aron sa pagsimba, pagdayig, pagpasalamat sa atong buhi ug tinuod nga Dios. Amen. Salamat sa kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Salamat sa kadaugan Sunday School. O galang sa itong announcement sa Pastor Ray, wala siya dire karon, kuyog ni Ma'am Gemma. Gi-announce na kaganihan ni Pastor King na siya ay speaking engagement. So let's pray nga ang Dios paggamit kaniya, and then let's pray sa iyang silang paguli ugma nga makaabot sila diri nga walay kakulian. Alright. So dalay kun usap ang ngalan si Ginoo sa ninglabay nga simana. Salamat sa mga Kristohanon nga nagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O kita magakalipay tungod kay adunay kalag na sangyawan, 571 souls got saved, amen. Ug nay tracks nga nahatag 661. Dalay ko ngalan sa Dios. So dili ta magdugay, gangin ako ang tanan sa pagbalik pagpanindog atong kuhaon na atong tithes and offering. Gangin ako mga ushers sa pagari sa tubangan. And to praise atong tithes and offering akong gangyo Brother Renato Villarreal.
Magampo ta. Ama namong langit nun, Diyos na labing gamahanan, Lord, salamat usab kay Ginoo. Ining takna sa kabuntagon nga din ikaw maayo kay sa kinabuhi. Salamat usab Ginoo nga nakasimpan usab kami diha kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Lord, niining tithes nga opering among pagakuhaon karon, padayon ka mga bless tan paman sa tawo adunay gugma des paghatag para da sa mulaton. Lord, nasayod gimi nga wa may mahimo kung wala ka kining tanan Dios. Among gi-pray in Jesus name. Amen. Is there something in your heart between you and the Lord? Are you drifting apart, not as close anymore? There is nothing you can do that He will not forgive. Bring it to the cross, let it die so you can live. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. Is there a burden you bear that's got you battered and bound? Are you struggling for strength? Do you long to lay it down? Don't take another step, just kneel where you stand. Lay it at the cross and take the hammer in your hand. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Nail it to the cross, get it under the blood. Drown your pain and every stain in the mercy flood. Nail it to the cross, find hope and forgiveness. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. Kneel at the tree and walk away free. Nail it to the cross. Nail it to the cross. Giyalan sa pagsulod sa atong choir, kung giyang yung tanas pagpanindog, pagbalik. Let us sing a shelter in that time of storm. Verse 1 and the chorus. Verse number 1, let us sing. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land.
He's a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Thank you. Please be seated. Amen. Salamat sa choir, dengan salamat Sir Jolly. O karon arita sa pinaka-importante nga bahin, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nako kayo nga blessing nga natay bisita nga missionary ug nasayod ta nga blessing kini sa church kung naay missionary nga may bisita atong atimanon. Amen. All right. So our speaker this morning is our supported missionary going to Colombia, South America. His sending church is Talisay Bible Baptist Church, Talisay City, Cebu, under the leadership of Pastor Rodini Felicilda. So let's prepare our heart and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Let's welcome on stage Missionary Rodsil Unay. Let's give him a big hand, please.
Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Soy misionero Rodsel Unay para Colombia, South America. Thank you so much for your prayers and support, and we thank the Lord for this church, to Pastor Ray Subrabas for your consistent prayers and financial support. This coming July 15, mulakaw na may mga igsoon, kuyog ang akong pamilya, dili day mulakaw, musakay geroplano. Sakay geroplano padulong sa Colombia, South America. So please include us in your prayers. Amen? Mangutana mo, why Colombia? Because Colombia is filled with cocaine. Colombia is filled with cartels. Colombia is filled with carnality. Colombia is in chaos right now. Colombia is 74% Catholics out of the 51 million people. And Colombia is the first Latin American country to open the Church of Satan. Kailangan sila kang Kristo. Amen? Kamira ang Pilipino nga misyonary nga muadto sa lugar nga Colombia, South America. We're not just here to continue to encourage you to pray and support us. We are here for recruitment. Base na ay tawgon diri sa Ginoo ba? Nga isog ng mga taga-pigkarangan. Basin si Brother J. Muadto ni Colombia, South America. So mga igsoon, please pray for the country of Colombia, South America. Okay, so this morning, without further ado, let's open our Bibles, please, in the book of Matthew, chapter 28. Unya na lang nako i-show ang akong video presentation samtang nagkuha og offering sa kaning mission. Okay lang. So, let's all stand to give reverence to the Word of God. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Matthew chapter 28, verses 19 down to verse number 20. We will read together. If you are there, say amen. Ready? Read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. May God bless the reading of His holy word. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we are grateful sa tanan Ginoo nga imong gibuhat para kanamo. Salamat, Lord, na makasimba kami karong adlaw. Lord, salamat na imo kaming giluwas. Salamat, Lord, na imo kaming gipasaylo. Salamat, Lord, na ikaw nagbutang kanamo sa ministry. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan nga nadiri karon. Andam Ginoo mudawat maminaw sa imong balaang pulong. Among pagampo, Lord, na ikaw magapanalangin sa pagwali sa imong balaang pulong diring dapita ug bisan pa man i-bless si Pastor Ray sa iyang pagwali sa church anniversary ngadto sa Sangat San Fernando ila Pastor TJ Villarin. Lord, ikaw ang mahimaya, ikaw ang mahimuot sa tanan namong pagabuhaton. Kung naamang gani Ginoo mahimong babag, we pray, Lord, that you will sanctify us. You will cleanse us from all our sins. And Father, this morning we pray that your name will be glorified in the midst of your people. In Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. On July 20, 1969, Neil Armstrong, together with his crew, landed on the moon. The mission that was thought to be impossible was made possible. The title of God's message this morning is Mission Possible. Mission Possible. Unsa ning misyon, mga kaigsunan? Nganong naay pastor? Nganong naay missionary? Nganong naay missions offering? So this morning, we're going to talk about 6 things on what is missions. Number 1, mission is the heartbeat of Christ. Mission is the heartbeat of Christ. Mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios. Amen? The Bible says in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Amen? You see, God has only Son, and His Son is a missionary. He came to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Amen? Dili ikaw ang nangita sa Diyos, dili kita ang nangita sa Diyos, ang Diyos ang nakakaplag nato. Amen?
And I thank the Lord na kita naluwas mga kaigsunan. I thank the Lord nga kita gipangita sa Ginoo kay asa kahata karon kung wala ta nakaplagi sa Dios. Unsa kaha ang imong kinabuhi kung wala ka pangitaa sa Dios? Asa kahata karon. Nagunsa kahata karon. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga kita giluwas. Amen. Nahigugma ang Diyos pag-ayo ka nato. O adunay mga panahon nga ikaw magduda ka sa gugma sa Diyos, hinumdume nga ang Ginoo, He took the extra mile para ikaw maluwas. God took the extra mile para ikaw maluwas. Gibuhat tanan sa Diyos para kita maluwas. He endured the shaming. Ang pinakamakauulaw mga kaigsuunan nga mahitabo sa usa ka tawo during the Roman times is to be nailed at the cross. Mga kaigsunan, si Kristo, iyan ang giantos para ikaw maluwas. He endured the scourging. Tiyaw man ang mga kaigsunan, ang nagbunal kang Kristo, Spartan, Roman soldier, the cut of 9 tails nga kada bunal, mga kaigsunan, langkat ang panit, langkat ang unod. Mga kaigsunan, giantos to ni Kristo para ikaw maluwas. Iyang gipakitang iyang gugma para ikaw maluwas. Mga kaigsunan, He endured the smiting, gidagmala ng Diyos para ikaw maluwas. He endured the spitting, giluwaan ang Ginoo para ikaw maluwas. Mga kaigsunan, and then He endured the spearing, gibangkaw ang Ginoo para ikaw maluwas. Kanya ikaw gisayon-sayon ra nimo imong kaluwasan, gisayon-sayon ra nimo ang imong pagkaanak sa Dios, gisayon-sayon ra nimo imong pagkabaptis, mga kaigsunan, gikan sa pulong sa Ginoo. Gipadug-an ta sa Dios. Gibayran ta, gipalit ta sa hamiling dugo ni Kristo. Amen? Mga kaigsunan, mission is the heartbeat of Christ. Mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios. Kung mao kini ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios, dapat kita nga mga anak sa Dios, dapat naatay gugma sa kalag. Amen. Kung mutan-aw ka sa tao, unsa imong makita? Tawo lang ba? Kliyente ra ba? Estudyante lang ba? Or makita nimo, mga kaigsunan, ang iyang panginahanglan sa kaluwasan? Hello. Mga igsoon, it is the heartbeat of Christ. And that is the reason, that is the fuel, mga kaigsuunan, nga nag-burn sa among mga kasing-kasing na mga pastor ug missionary nga nung muadto mi sa laing nasod. It is not because of money, mga kaigsuunan. It is because of the love of Christ that constrained us. Amen? Mission is the heartbeat of Christ. Number 2, mission is the health of the church. Mao kini ang kapiskay sa simbahan, mga kaigsunan. Ang simbahan na wala na magmisyon is an absent-minded church. Amen? Because the mission of the church is missions. Amen? Ang simbahan na wala na mga bigog kalag, kana nga simbahan, kabigunon na gyud. Ang simbahan na wala na mag-rescue og kalag, kana nga simbahan, rescuehonon na gyud. Pero salamat nga kani nga simbahan, nag-rescue og kalag, dili lang sa lokal, kundi apil sa foreign. Amen? Mga kaigsunan, someday, naay musugat ninyo nga mga Colombians, naay musugat ninyo nga mga Africans, mga Armenians, your very own missionary Fabroa, nasa Armenia, naay musugat ninyo nga mga Armenians nga naman, nag-support mong misyon. Amen? Kabahin ni nga simbahan, mga kaigsunan, sa pagpangabig ug kalag worldwide. Amen? Mission is the health of the church, and since mission is the health of the church, there needs to be involvement. Dapat kalambigitan ang matag membro sa simbahan, dili lang pastor, kundi tanan kita missionary. Amen? You are a missionary, mga kaigsunan. That's why in 1 Corinthians chapter 16, verse number 15, kung atong basahon, 1 Corinthians chapter 16,
Verse number 15, the Bible says, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Kung naamang ganitay kalambigitan, mao kini ang pagpangabig ug kalag, pagpangalagad sa Dios. Amen? Dili kay adik ta sa bisag unsang butang. Mga young people karon adik na sa bisag unsang butang. Oh, adik sa ilang cellphone, adik sa Facebook, adik sa TikTok. Uy, mga kaigsunan, dapat adik ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Addicted themselves to the ministry of the saints. And not only that, mga kaigsunan, we need to have investment. Investment in 2 Corinthians chapter 8, verse number 2 and 5. Mabasa nato diha ang testimony sa brethren nato sa Macedonia. Oh, mga kaigsunan nga sila, bisan sa ilang galawmon nga pagkapobre. Oh, deep poverty. Tiyaw man na, lalum nga pagkapobre, pero wala na nahimong babag sa ilang paghatag para sa misyon, para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Mga kaigsunan, investment. Ganiha sa atong Sunday school, gipakita sa tabernacle, mga kaigsunan nga, ngadto i-burn ang mga sacrifice. Unya kung mag-burn og sacrifice, dili lang gyud na paara sa baka or ulo ra sa baka, tibuok gyud i-burn. Mga kaigsunan, the same sa atong paghalad, sa atong pag-invest para sa misyon, dili lang half-hearted na paghatag, kung dili tibuok gyud. Amen. Kay ang gisakripisyo baya sa atoa, dili baya 50-50. Dili baya 70-30. Hello? Can you imagine kung ang kaluwasan 70-30? Patay, maningkamot pa ta. Oh, mga ningkamot pa ta makaabot sa 30%. Or kung 50-50 na, 50-50 yun ang kaluwasan na to, na. Pero salamat nga ang kaluwasan 100%. Amen? Mauna nga kumuhatag ta para sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw gyud pagduha-duha. Amen? Ayaw gyud pagingon nga pagtinihik, mga kaigsunan, kay ang paghatag baya sa Ginoo sa atoa, dili tinihik. Usahay mo hatag ta sa Ginoo, tinihik. Atong ihatag sa Ginoo ang atong leftovers. Tao, Ginoo, imo na ni. Mura na tag nagtip sa Ginoo ba? Pero mga kaigsunan, ang gihatag baya sa atoa, dili tip. The only begotten Son, Jesus Christ. Para ikaw gako maluwas. Mauto ang investment sa Ginoo sa mission. Iya mismong anak. Iyang gihatag. Amen. Mission is the health of the church, and since it is the health of the church, there needs to be involvement, investment. One time, nagstorya ang baboy o ang manok. Kining manok, kay tabian kayo yung ng manok. Nya, boy, unsa man imong pledge, kaya nga atong amo, birthday naman. Kaya, may mang kanok, kaya ang imuha, mangitlog ramang ka, imo mang ihatag ang itlog. Ako ani, nig-birthday sa atong amo, ako mang yun ni. Iyaw mang yun ko ani. Oh? Mga kaigsunan, when we talk about investment, we're not just talking about money. We're talking about lives. Amen? Ang mga alagad sa Ginoo, pastor, missionary, church staffs, mga kaigsunan, they don't just give their money, they gave their lives. Ilang kinabuhi. Amen? Mga kaigsunan, that is the investment for mission. Not only that, since mission is the health of the church, mission needs involvement, investment, and also intercession. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 25, the Bible says, brethren, pray for us. In 2 Thessalonians chapter 3, verse number 1, what does the Bible say in 2 Thessalonians chapter number 3? And in verse number 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Nga naman, na ay mga lugar nga bawal ang pagwali sa pulong sa Dios. Na ay mga lugar nga dili ta kasyagit og Jesus saves! Jesus saves! Dili ta kasyagit nga naman bawal. No? Pasalamat ta nga diri sa Pilipinas natay freedom of religion. Sa Colombia na ay freedom of religion. Pero sa ubang lugar like Vietnam, China, kani nga mga lugar bawal ka mo syagit og Jesus saves. Bawal ka manghatag gospel tracts.
bawal ka maghatag Bible, bawal ka magtapok og more than 20 katawo kay dakpon na ta. No? Mga kaigsunan, salamat nga natay kagawasan. Pero mauna, tungod kay naatay kagawasan, magampo ta nga ang ubang lugar magkanaay free course. Amen? Nga ang pulong sa Ginoo magkanaay free course. Amen? Kay naay mga lugar, underground churches gyud sila. No? Dili gyud sila maka-worship sama sa atong pag-worship karon. Aren't you glad nga kita makasimba tagingani? Makakanta ta to the top of our voice, makawali ta to the top of our voice, makagather ta bisan pila ta ka hundreds diri mga kaigsunan. Sa ubang lugar dili pwede ni. Sa ubang lugar dili gyud ni pwede. So salamat sa Ginoo mga kaigsunan that we can pray. Amen? Pray. Pray for the pastor. Amen? Iampo ninyo yung pastor. Amen? Oh, base ng ubang kanato, ang giampo lang nato, ato rang kaugalingon, Lord, bless me, bless me. Oh, okay man na, magampo ka para sa mong kaugalingon, pero ayaw kalimot, iampo po di mong pastor. Amen? Kaya ang inyong una nga missionary diri, yung pastor. Amen? Pastor Ray. Iampo ninyo si Pastor Ray. Iampo ninyo yung pamilya. Oh, iampo ninyo yung pamilya. Iampo ninyo mga alagad sa Ginoo nga gigamit diri, yung mga associate pastors. Amen? Intercede. Oh, ampo. Ampo. One time, there was a missionary from Africa. Unya, excited kay siya mobalik sa iyang sending church sa Scotland. Unya, pag adto niya, prayer meeting, excited kay siya niyang nag-attend, gamay ra kaayo. Mao to nga, wali gyapon siya, iyang gi-challenge. Unya, sa invitation, ang iyang ingon, who will go? Who will go? Unya sa unang panahon, kanang organ, before na mutunog, na ay tigbumba sa ilalom. So kanina pa ni ilalom na tigbumba para mutingog ang organ niya. Ang anak to sa tig-organ. Nya ang bata niingon, I will go. I will go. The name of that boy is David Livingstone. Mao to nga ingon sila, okay, David, para ikaw mapuslan good ka sa mission field, dapat magdoktor sa ka. To make the long story short, nag-doctor si David. Yung Dr. David Livingstone din. Nag-missionary dahil siya sa Africa. Ngadto sa Africa, mga kaigsunan, nakamit siya og mga lain-laing klase nga mga tao until such time nga na-meet niya ang usa ka tribal chief. Ningon ng tribal chief, ikaw, patyon ka namo og ang tanan nga naa sa compound. So sila mga kaigsunan, tungkol gibaharan sila, They waited until night time. Hulat good sila, ikaw kung baharan, di ka katulog, oy. Oh? To make the long story short, walay nangabot. Unya, si David Livingstone, after several months, mauli na po siya nga to sa Scotland, excited na po siya mag-report sa church. Pag-report niya sa church, ingon siya, Church, kabalo ba mo nga to sa Africa, natay mga nakabig na kalag, unya, one time na ay usa ka chief, usa ka tribal chief nga kaning niadto sa among compound niya niingon nga patyon daw miniya. Nya wala siya mudayon. Wala siya mudayon. I don't know ngano. Mga kaigsunan, kato nga time, kauman siyang wali, giduol siya sa secretary, ang bookkeeper sa church. Iyon siya, Dr. David Livingstone, can you remember the exact date na ikaw gibaharan ka? Iyon siya, yes, I cannot forget that date. So, gihatag niyang date, gi-check sa secretary, ingon ng secretary, Dr. David Livingstone, kana nga time, na ay 39 ka mga nag-ampo diri sa simbahan. Na ay 39 ka mga tao nga nag-ampo sa simbahan. Unya, unsay rason sa katong chief nga nung wala sila mudayon og kaning patay sa kina Dr. David Livingstone? Ingon ng chief, ingon ng tribal chief, during that night, na ay 39 ka giant warriors nga nagpalibot sa inyong compound. Is that a coincidence, mga kaigsunan? Dili. Nga naman, na ay gahom ang pag-ampo. Na ay gahom ang pag-ampo. Amen?
Ako mga kaigsunan, as a personal testimony, one time na ako sa Cubao, nagwali ko sa usa ka simbahan, kaduha ko gipawali mga kaigsunan, and that day, ang akong 4-year-old nga anak nga si Courage, ni forward si Courage sa altar. 4-year-old, nagampo siya ang bata. Ingon siya, Lord, taga-imig ticket. I don't know kung unsay nasulod sa utok sa akong anak, mga kaigsunan. Ingon siya, Lord, taga-imig ticket. Mga kaigsunan, lo and behold, on that day, the pastor nga akong giwalihan, gitagaan ko 100,000 pesos for our ticket. Gahom sa pagampo. Amen? Gahom sa pagampo. Na mga panahon, mga kaigsunan, nga daw, tanaw nato, nga walay nahitabo sa atong pagampo. Pero take heart, God is moving behind the scenes. God is moving. Bisan wala ka makasabot, usahay, sige kag ampo, sige kag pray. Mga kaigsunan ng Ginoo, nasayod. Kita siya sa imong kasing-kasing. Kabalo siya sa imong panginahanglan. All you have to do is pray. Pray and have that childlike faith na i-grant sa Ginoo ang imong gipangayo. If it is according to His purpose and will. Amen? Mission is the heartbeat of Christ. Mission is the health of the church. Number 3, mission is the hope of the condemned. Amen? Mao kini ang paglaom sa mga padulong na sa impyerno. Amen? Mga kaigsunan sa Colombia, in the southern part of Colombia, ug dili ninyo ni makita sa news blackout ni mga kaigsunan, dili ipakita sa president. Iyan ang giingnan ang mga news anchor nga ayaw ni live coverage, ayaw. Sa southern part sa Colombia, ang mga tao dito dili maglakaw pa abante. Ang mga tao dito maglakaw pa atras. Unya, na ay different behaviors. Nga naman, high in cocaine, high in fentanyl. Mga kaigsunan, ang ilang paglaom lang yun, si Kristo. Si Kristo lang yun. Amen? That's why we will go. Although it's dangerous, we will go. Mga kaigsunan, we will go. Why? Because those people needs Jesus Christ. Kailangan nila si Kristo. Kailangan nila makadungog sa gospel nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. And by the way, kining pag-go baya, ikaw baya dapat na? Oh, kung imong basahon natong text, go ye. Ibutang gud na imong ngalan diha. Oh, go Mark. Go Peter, go John, ikaw na. Go Mary, ikaw na. Ang gisugo sa Ginoo. Mga kaigsunan, mauna nga, kailangan gyud nato iwali ang maayong balita ni ining mga nangawala. Amen? It is the hope of the condemned. In Romans chapter 10, verse 14 and 15, what does the Bible says? In Romans chapter 10, verse 14 and 15. The Bible says, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe on Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So importante yun nga na ay magwali. Amen? Na adyo dapat magwali. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Mga kaigsunan, mission is the hope of the condemned. The lives of the people na atong makita nga gikunis-kunis sa yawa, dili mausab, hangtod nga dili sila mudawat kang Kristo. Ang inyong mga silingan, nga sabaan kaayo, di mo katulog, kadlawon na, di pa mo katulog. Kaya sige gapog bidyoke. Dili mausab bilang kinabuhi. Hangtod nga dili sila makadungog kang Kristo. Ngadto sa Bohol karon, tibuok Mayo, pista na nila tibuok Mayo. Dili ko katulog ngadto before ko ni Ari, di ko katulog na naman. Grabing disco, binuntagay ang disco. Binuntagay ang disco nila. Mga kaigsunan, dili mausab bilang kinabuhi, hangtod dili sila makadungog sa gospel. Hangtod dili nila dawaton si Jesus Christ. Amen? Mga kaigsunan, Jesus Christ is the answer.
Jesus Christ is the answer. Para sa mga adik, si Kristo mo'y katubagan. Para sa mga palahubog, si Kristo mo'y katubagan. Amen? Mission is the hope of the condemned. Number 4, mission is the history of the church. Mission is the history of the church. In Hebrews chapter 11, verse 33 to 38, kung imo nang basahon mga kaigsuunan, ang atong mga nag-una nga mga Kristohanon, our forefathers, they have stood their ground. Bisan pagpanitan silang buhi, pabukalan silang buhi, ilawg sila sa leon, still they continue the mission. Amen? Wala sila magpapildi sa persecution. And history recorded that the more that they were persecuted, the more nga nanaghan ang Kristohanon. Amen? Mga kaigsunan, karon kita nalay ga-persecute sa ato mga kaugalingon. Ay, di ko kasimba, kay busy ko. Ay, di ko ka apilog soul winning, kay naapa ko'y mga labunon. Uy, mga kaigsunan, ikaw nalay ga-persecute sa imong kaugalingon. Hello? Ikaw nalay ga-persecute sa imong kaugalingon. Pero during the time of our forefathers, the persecution was real. Tinuod ang persecution sa ilaha. Grabe, ilawg yun sila sa leon. Ipakita pag yun ng ilang anak. Can you imagine, imong anak, ipakita sa imo nga ilawg nila sa leon? Mga kaigsunan, grabe ka, brutal. Pero wala yun na makadeviate sa ilang pagtuo sa Ginoo. Gibarugan nila ang ilang pagtuo sa Ginoo. Karon kaha, no? Karon kaha. Kung muingon ang mga, kung naapang mga Roman soldiers ba niya muingon, tanang baptist, ilawg sa leon. Pila kahay muingon nga ako, baptist good ko. Kristohanon good ko. Pila kahay mabilin nato diri, no? Basig maglumbang ubag panagan ba? Dili, oy, worker man mi diri sa kaning SLB. Muingon na, dili, oy, tigkuan naman mi diri. Janitor naman mi. Pila kahay muingon ako, Kristohanon good ko. Bahalag ilawg ko ninyo sa leon. Amen. Amen. Pila kaha kanato diri ang mubarog sa iyang pagkakristohanon. In Hebrews chapter 11, makita nimo diha, they were sawn asunder. They were beheaded. Ang uban kanila gilansang pagod sa krus. Pareha kang Kristo. Mga kaigsuunan, pero wala gud sila nagpadaog sa persecution. Mao na ikaw, bago pa kang magtotoo, na ay mga silingan ninyo musulti nga, mabuang ka kay sige kagbasag Bible, mabuang ka kay sige simba, mga kaigsunan, mas daghang nabuang tungod kay wala naminaw sa Bible. Mas daghang nabuang ang kinabuhi, mas daghang nagkaguliyang ang kinabuhi tungod kay walay paminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw tuan na inyong mga silingan. Amen? Kay nag-abot sa panahon, dili ta mo atubang og tao, ang atong atubangon Diyos. Amen? Mao na ayaw padala sa persecution, padayon lang ka. Amen? Dasig lang, padayon lang. Dalhay mong Bible. Simba, matag Domingo, sa buntag ug sa hapon, biblical. Amen? Na ay verse ganiya sa Sunday school, biblical ang pagsimba sa hapon. So balik ta sa hapon. Amen? Balik sa hapon. Kay biblical ang pagsimba, buntag hapon, bisag gabi, simba gyapon. Simba. Kay ang Diyos angay simbahon. Mission is the history of the church. Number 5, mission is the hallelujah of the angels. Amen? Celestials, for the sake of alliteration. It is the hallelujah of the celestials. Kani mga anghel, basta gani na ay maluwas, alap yung tinilang hugyaw sa kalangitan, oy. Lipay kay sila, oy. Amen? Kita kaha mga kaigsunan, ganiha pag-announce na ay 570. Tiaw man na 570, basta kaya mga anghel kapakapa sa langit, lipay. Kaya mga Kristohanon, di ay kung naluwas. Usahay, naatay apathy ba? There's apathy in the church. Wa na kay labot ba? Mga kaigsunan, hinumdumi baya? Ikaw, naluwas pud baya ka? Someone took the time to share the gospel to you. Dapat wala kay indifferent spirit. Amen? Dapat kung mo announce diri si Pastor Ray, mo announce diri ang mga associate pastors nga naay naluwas, dapat lipay pud ka. Amen?
Amen. Dapat lipay ka. Kaya nga naman. Oh, tungod kay naay naluwas. Naay naluwas. Luke 15:10. Oh, Luke 15:10. Tanawa ra gyud. Tanawa ang bersikulo nga nagsulti nga mga angel, lipay kayo. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Usa lang, lipay na tibok langit. Oh, samot ng 500, awan na. Hugyaw ng mga angel, hugyaw. Yes, naana po'y maluwas, naana po'y naluwas, naana po'y mga diri sa kuan, langit. O, pagkatahom, no? O, pagkatahom kayo ba? Kay bisan sila, dili sila luwas. Ang mga angel ba, di ba yan na sila luwas? Makasala sila, diretso ba yan na sila tagak? Pero kita mga kaigsunan, mahibungod na sila. Mahibung na sila nga nung kita. Bisan kadaghan na ta nakasala sa Ginoo, ang Ginoo, giluwas pag yun ta. Amen? O, tiyaw mo na. So mga kaigsunan, mission is the hallelujah of the celestials. And lastly, last na, amen? Mission hastens Christ coming. Amen? Ganahan na ta, mubalik ang Ginoo. Amen? Pagkanindot, nigbalik sa Ginoo, wala na kay arthritis, wala na kay rayuma, wala na kay problema, wala na kay utang. Lipay kayo mga dagang utang, nigbalik sa Ginoo. Uy, pero ingon ba yang Bible? The wicked borroweth and payeth not again. So, kita, di man ta mga wicked. Amen? So, bayad tag-utang. Amen? Bayad og utang. Kamong mga nai-utang, hinahinaig bayad din yung utang kay di man ta wicked. Pero going back to our point, mission hastens Christ coming. Mao kini ang makapapaspas sa pagbalik sa Ginoo. Asa man nga verse? Matthew 24:14. Matthew 24:14. What does the Bible says? The Bible says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Mga kaigsunan, dili pa mubalik ang Ginoo. Hangtod nga ang pulong sa Dios dili mamantala sa tibuok kalibutan. Mawali as a witness to all nations. Amen? Mga kaigsunan, naapay mga lugar nga wala pa'y magwawali. Kinsa kaha ang tawgon sa Ginoo diri. Naapay mga lugar. Sa Peru, wala pa tay Filipino missionary. Sa Brazil, wala pa tay Filipino missionary. Sa Venezuela, tapad ra na sa Colombia, wala pa tay Filipino missionary. Sa Bolivia, naaray usa. Sa Argentina, naaray usa. Sa French Guiana, wala pa'y Filipino missionary. Tapad-tapad ra na South American countries. Sa Colombia, usara, 51 million people. Kinsa pa kaha ang tawgon sa Ginoo para mubalik na siya. Kay ang Ginoo nato, He is a just God. Dili siya ganahan na dili ka mawitnessan. Naagoy witness. Kay kung walay witness, walay judgment. Mauna nga naagoy witness. Kay para nig-abot sa panahon, ang mga tao, bisan diri sa pigkarangan, dili sila makaingon nga, Ginoo, wala may nag-share na mo nga ikaw day manluluwas. Munang Ginoo, dili, oy. Na ay magwali sa merkado, na ay magsulwining sa eskwelahan, na ay magwali diri simbahan, na ay magwali sa kadalanan. Nakadungog ka, pero wala nimo panumbalinga. Mauna nga naa ka sa impyerno karon. Pero wala goy excuse mga kaigsunan. Kay iwali man gud ni siya. Hangtod na ang tanan makadungog. Amen. Wa ka kabalo, basig ka nang imong gisulwining, mauna nay last nga kalagba. Unya rapture dayon. In a twinkling of an eye. Katong imong nasulwining pagdawat niya sa Ginoo diretso. Or kung wala man gani siya ni dawat sa Ginoo, ikaw ray ma-rapture siya bilin. Nga na ba? Wata ka ba? But mission hastens Christ's coming. Are you ready? Kay haduol na baya ang pagbalik sa Ginoo. Mission is the heartbeat of Christ, the health of the church, the hope of the condemned, the history of the church, the hallelujah of the celestials, and lastly, mission hastens Christ's coming. Every head bowed and every eye closed.
As the piano is playing softly, our first invitation are for our visitors. Kung ikaw bisita ka, wala pa ka makadawat kang Jesus Christ as your personal Lord and Savior, walay aksidente sa Ginoo. This morning, would you raise your right hand and say, Pastor, please pray for me. I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Naaba? Naabay mo dawat kang Jesus Christ as His Lord and Savior? Sa atong crowd, naaba? Ayaw ka ulaw. Kung ikaw wala pa kakasiguro asa padulong imong kalag. Oh? Wala pa kakasiguro asa padulong imong kalag, would you raise your hand? Would you raise your hand? I assume that most of us here are saved. The message is speaking to you this morning. Would you come to this old-fashioned altar and pray before the Lord? Lord, thank you sa mensahe. Para to na ko, Lord, salamat sa iyong pag-istorya na. Yes, come. Lord, salamat for loving me unconditionally. As the verse says in Psalm chapter 8, verse number 3 and 4, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? Lord, thank you for visiting us this morning. Thank you, Lord, for your unfailing love. Thank you, Lord, for helping us in the many difficult situations that we are into. Lord, you have seen your people kneeling down before you, crying, asking for your mercy, asking for your grace. Father, we acknowledge that without your help, we are nothing, Lord. We acknowledge, Lord, that there is a purpose nga nung imo kaming giluwas. And that purpose is to reach out other people, to help them by sharing to them the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, please help us. Give us the courage, give us the boldness to share to them the gospel. Help us not to be ashamed. Help us not to feel apathy, Ginoo, para sa mga kalag sa tao. Kay Lord, that is not the Spirit of God. That is the spirit of the enemy. I pray, Lord, that this morning, you will renew a right spirit within us, that we will have compassion to the lost. As the Lord Jesus Christ looked to the multitude, He was moved with compassion. This morning, Lord, help us to have compassion to the lost. To you belong all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. And the people said, amen. Amen. Nagkasalamat, Pastor. Napanalangin ba ang tanan? Si Amen. Amen. Nalay ko ng ngalan sa Diyos. Salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So ayaw mo kalimot human sa itong klaseng prayer atong doolon si Missionary Rudsel atong pasalamatan sa iyang pagwali. Amen. Alright, so dito magdugay. Gangin ako ang tanan sa pagbalik pagpanindog atong kuha na itong faith promise offering. Gangin ako mga ushers pag-ari sa tubangan. Welcoming faith promise offering. Kining tanan. Sayod tang ay support kini tanan sa ato ang missionary, no? Walay gastoon sa local church. So, badirin nila kung gangyo para pag-pray sa itong faith promise offering. Okay, mag-pray ta. Heavenly Father, Lord, we thank you ning taknas kabuntagon. Thank you, Ginoo, sa imong pulong nga mong nadungog tugot to, Lord, nga di ito mo labayng kawang pilin sa among tagsa-tagsa, ka kinabuhi kasing-kasing. Lord, I pray sa among faith promise offering ning kabuntagon. Pray mahani ka mga bless sa mga kamot nga maghatag. I bless ang kanilang mga negosyo, trabaho, other sources of income. Dalaygon ka sa ulay katapusan. In Christ's name we pray. Amen.
We will live our sorrow sharing. Jesus saves, Jesus saves. We will die our burden bearing. Jesus saves, Jesus saves. Jesus saves, it is done. We'll shout the cross. Christ has paid redemption's cost. While the empty tombs declaring, Jesus saves. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is breaking, God is making all things new. Jesus saves. Oh, to praise how great a terror. Jesus saves, Jesus saves. On the saints who shout together. Jesus saves, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever. Jesus saves. Amen. Dengan salamat sa inyong offering. So ayaw mo kalimot atong duolon atong bisita nga pastor aron sa pasalamatan nato siyang pagwali. Okay? So atong i-pray usab atong pastor silang paguli ugma nga makaabot silang walay kakulian. Okay, gihangin ako kantanan sa pagpanindog. And then Pastor Russell, gihangin ako dito ka sa likod para mapasalamatan na maduol ka namo. Okay? So gihangin ako Brother TG Puno to close us in a word of prayer. Let's bow down our heads, close our eyes. Most gracious and heavenly Father, Lord, salamat ing takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong gihatag diri kanamo nga magwawali amahan. Salamat sa mensahe Ginoo. Salamat sa pag-remind sa mga Lord unsa ka kamaayo sa imong kinabuhi. Lord, as we go home this lunchtime Ginoo, hangyo ko Lord nga ampingan matag-usa, pingin mga driver Ginoo, padangata mi sa mga tagsa-tagsang panimalay nga way kakulian ug naay kalipay sa among kasing-kasing amahan nga nakapaminaw mi og ingon ani nga mensahe Ginoo. Hangyo ko Lord ka magabless sa tanan nga naminaw ug tanan nga na panalanginan sa mensahe karong kabuntagon Ginoo. Ka magabless, ka mag-amping in Jesus name I pray Lord. Amen.